sa kayong lahat. Ngayong araw na to, ipapakita ko ulit kung paano magawa ng mga ganitong klaseng design. Yan. Itong ganitong klaseng mga design na ito. Itong parang jiglet at saka itong scroll. Okay, so tignan nyo kung paano ko to ginagawa. Napakasimple lang na ito. Wala pa itong mga 10 seconds. Napakadali lang magawa ng ganitong klaseng mga design. Panoorin nyo na lang ako kung paano ko to ginagawa. Sana tutukan nyo at magkaroon kayo ng idea kung paano magawa ng ganitong klaseng mga design. Kasi yung iba sumusuko agad kapag nakita na mahirap yung design or may mga design gagawin sa kanilang mga project. Okay, sa mga baguhan, huwag kayong susuko. Madali lang ang paggawa ng design. Tignan nyo lang kung paano ko ito binibira, yung paggawa ng mga ganito. Okay, so may mga natabas na ako rito mga materyales. Yan. Yan na yan. Ito yung ating isang pattern. Magagawa tayo ng ganito. Ipapakita ko paano ito ginagawa. Saka yung isang scroll, hindi ko pa nasisimulan. Ito pa lang siya. Okay, so yung unang pinaka-step, halimbawang ito ang ating materyales, ililigo muna natin yung mga dulo nito. Magagawa muna tayo ng liko. Kasi ito ang magsisilbing stopper sa ating pinaka jig. Siyang magiging holder or stopper. Ganito ibig sabihin. Halimbawang ito ang ating jig. Yan, nakaganyan na kagad yan. Para hindi na siya gumalaw. Just in case napipihitin natin, yan, ano na siya, naka-stable na siya. So yan. Meron na kagad tayong isang scroll. So nakita nyo kung gaano kabilis. Wala pang 3 seconds. Meron na kayong ganitong klaseng design. Okay, so ipapakita ko sa inyo ng step by step kung paano ito gagawin. Okay, so kung napansin nyo, ito ay ginawa ko wala pang 3 seconds. Kaliwa nga lang ginamit ko. Hindi na ako gumamit ng ibang mga bender. Okay, so panoorin nyo, lalo na sa mga baguhan. Huwag kayo matakot sa mga design. Madali lang yan. Tignan nyo lang kung paano ko ito ginagawa. Okay, so yung una, itutupi muna natin yung ating materyales. Siya nga pala, bago nga pala kayo magtupi, sukatin muna yung pinaka-stopper. Ganito yung sabihin. Okay, so may stopper ako rito. Ito. Yan, pag sinuksok ko, eksakto na yan. Okay, so pwede itong kamay lang or gagamitan natin ang kanyang pinaka-bender mismo. Kung kamay lang ang gagamitin, kung kaya nyo, pwede. Gagamitin nyo lang yan. Dali ko na kagad natin yung dulo. So, ganun lang kabilis. Ngayon, kung medyo matigas, gagamitan nyo naman ng pinaka-handle ang ating bender. Hirap nang mag-isa, walang cameraman. Okay, so ito yung sinasabi kong bender, handle para sa ating bender. So, yan. Para mas magaan ang trabaho. Kung sa tingin nyo, hindi nyo makakayang tupin ng mano-mano. Okay, so yan, nakapagligo na kaagad tayo. Okay, so by the way, titigan nyo na lang maigi yung aking ang aking bender. Ganito lang yan, DIY lang ito. Sinusuksok lang ito rito sa ating kuwan. Magawa lang kayo ng suksukan dito. Design ko ito para sa malalapad na square bar. Ang kaya na ito hanggang 1 and 1/2 inches. Hanggang 2 inches pala ang lapad na ito. Tapos ang taas o yung pinakasuksukan 1/4 of an inch ang kanyang butas. Yan. Then sa gilid naman na to, ito ay design para pangliko para naman sa mga square bar. Okay, so tignan nyo kung paano ko ito ginagawa. Magliliko muna tayo. Para alam nyo yung step by step kung paano ginagawa itong mga design na ganito. So ito ang ating materyales. Yan, nailiko na natin kagad yung magkabilang dulo.
Okay, pagkatapos may liko, yung magkabilang dulo, dito naman tayo sa bender pupunta. Ito yung ating pinaka-jig. Okay, so ito na ngayon yung ating pinaka-jig. Dito na natin gagawin yung design na ganito. Okay, tignan nyo kung paano ko ito ginagawa. Okay, so meron na tayong materialis na naliko yung mga dulo. Dito, tansyahin ninyo kung saan kayo hihinto sa unang liko ninyo. Ako, tansyado ko na kung saan ako liliko. Okay na yun. So meron na tayo sa isang side na ito. Yan. Meron na tayong jiglet na design. Ganun lang kasi jiglet. Wala pang 2 seconds. Napakabilis magawa ng design. So sa mga pagdukan, sana nakita nyo kung paano ko ito ginagawa. Magagawa lang kayo ng ganitong pattern o yung pinaka-jig. Makakagawa na kayo ng ganitong klase ng design. Isang scroll o parang kombinasyon para parang jiglet siya. Ngayon, pagka nagre-retoke, titignan nyo kung pantay. Halimbawa, ang ganyan, hindi kung pinagtapat nyo, medyo hindi masyadong pantay. Konting retoke lang yan. Either na hilahin nyo lang yung isa. Yan, pantay na. Ano lang yung pagre-retoke. Yan, pantay na ulit sila. So, hindi mahirap yung paggagawa ng design. Napakasimple lang. Lalo na yung scroll lang. Yung ganito lang, napakasimple. Wala pang segundo lang ang paggagawa nito. Meron na kagad tayong isang design. Okay, so ganito lang yung paggagawa ng mga design. Lalo sa mga baguhan. Huwag kayong susuko sa paggagawa ng design. Kanya-kanyang diskarte lang yan. So marami na kayong mabubuong design sa mga ganito. Pwede naka-ganyan, pwede naka-heart. Bahala na kayo sa design na gusto ninyo. Okay, so ang importante, meron na kayong panggawa ng scroll. Ngayon, kung magagawa kayo ng scroll, magawa muna kayo ng ganitong pinaka-pattern. Simple lang ito. Ano lang ito? Lakbar nga lang yan na D1. 316 nga lang yung kapal na ito eh. Tapos ito naman, 1 inch. Tapos nagawa lang ako ng ganyan itsura. Para sa design na gagawin ko sa gate. By the way, itong bender ko na to, mapapansin nyo marami yan. Sari-sari kasi ang pwedeng magawa ng design dito sa bender na ito. Meron sa mga bilog. Sari-sari. Sari-saring design na nagagawa ko sa bender na ito. Ito ay nakarating na kung saan-saan dito sa isang sulok ng Pilipinas. Gawa ng ito kasi dinadala ko to kapag lumalaban kami ng mga welding competitions noong araw. Kaya lang ngayon, wala nang mga welding competition. Kaya dito lang muna siya sa aking kwarto. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Hindi ko na ipapakita yung paggawa ng mga ganito. Nakita nyo naman kung paano ko to ginagawa. Napakasimple lang naman. Okay, so isa pa. Para hindi kayo matito. Okay muna. Okay, so ilagay muna natin itong sa ating pinaka-stopper. Then, i-hit. Matatandyan nyo na kung saan kayo hihinto sa unang pihit para sa maliit na scroll. Then yung sa pangalawa, maglagay rin kayo ng palatandaan kung saan kayo hihinto. Ako, tansyado ko na kasi naka 90 degrees lang naman pupunta dito. Dito yung naka 45 degrees. Kaya, pag ito yung kinuha ko, yan. Ano na akong isang design. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Sana subaybayan nyo pa yung paggawa ko ng mga welding projects. Okay, so yung ginagawa ko na to, doon kay kakabit. Yung wala pang design yun. Yun yung gate na yun. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Maraming salamat sa pagsama. At sana huwag kayong magsawa. Lalo na sa mga bagong naligaw sa akin channel.
Maraming salamat kung kayo ay magsasubscribe sa aking channel. Thank you so much. Okay, so until then.